Nagsimula ang pelikula sa kagubatan malapit sa maliit na bayan ng Baztan sa Spain, kung saan natagpuan ang bangkay ng isang kabataang babae malapit sa ilog. Habang ang isang misteryosong figura ay nanunood mula sa malayo, ang mga pulis, sa pangunguna ni Inspector Amaya, ay dumating sa pinangyarihan at nagsimulang maghanap ng mga palatandaan. Napag-alaman na ang dalagita ay biglang nawala noong nakaraang gabi, at ang mga sapatos nito ay natagpuan sa kalsada. Sinuri ng pulisya ang katawan at napag-alaman na siya ay sinakal gamit ang lubid. Maraming detalye ng bangkay ang nagpasindak sa mga pulis, gaya ng paghuhugas sa makeup ng babae, mga buhok ng hayop na natagpuang nakahalo sa kanya, at ang pribadong parte ay nakaahit at may nakatakip na tradisyonal na tinapay. Walang palatandaan ng pang-aabuso, ngunit ang kanyang mga kamay ay nasa hindi natural na posisyon. Sa malapit, ang kanyang bag na may ID ay nagpapakita ng kanyang pangalan bilang Ainhoa, at siya ay 13 taong gulang pa lamang. Ang pagsusuri sa bangkay na ito ay nagpaalala kay Amaya sa nakaraang kaso na kinasasangkutan ng kabataang babae na nagngangalang Carla, na pinatay 1 buwan at kalahati na ang nakalipas. Maya-maya, bumisita siya sa istasyon at tinanong ang kasintahan ni Carla. Ipinaliwanag niya na gusto ni Carla na maging intimate sa malupit na paraan, ngunit hindi niya ito sinaktan. Nang maglaon, nakumpirma sa mga resulta ng pagsusulit na si Carla at Ainhoa ay parehong pinatay gamit ang iisang lubid, na nagpapahiwatig na ang mamamatay tao ay nasa paligid lang. Si Amaya, na dating nagtatrabaho sa FBI, ay itinalaga upang pangunahan ang kaso at kailangang manatili sa Baztan, na kanyang bayan din. Ipinagpatuloy ni Amaya ang paghahambing sa mga kaso ni Carla at Ainhoa. Ang parehong mga babae ay may tinapay na nakatakip sa kanilang pribadong parte at buhok ng hayop na nakahalo sa kanila. Nang maglaon, nanatili si Amaya sa tahanan ng kanyang pagkabata kasama ang tiyahin na si Ingrasi at kapatid na si Rosara. Ang pag-uwi sa bansa ay nagdulot ng mga alaala ng kanyang pagkabata, lalo na kung paano siya inaabuso noon ng kanyang ina na si Rosario. Kinabukasan, dumalo sina Amaya at ang opisyal na si Joe na ik-aid sa libing ni Ainhoa at napansin nilang may taong nagtatago sa mga lapida. Hinabol nila ito at nalaman na ito ang asawa ni Rosara, si Freddy. Tumakbo daw siya dahil kinakabahan siya kay Amaya lalo na't nag-away sila ni Rosara. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Victor, ang nakatatandang kapatid ni Amaya na dating asawa ni Flora. Kahit hiwalay na, kinakausap pa rin niya si Flora. Nang maglaon, binisita ni Amaya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Flora, na ngayon ay nagpapatakbo ng negosyo ng panaderya ng pamilya at noon pa man ay hindi niya makasundo. Nang ipakita ni Amaya kay Flora ang tradisyonal na tinapay mula sa pinangyarihan ng krimen, tinikman ito ni Flora at natukoy na ginawa ito gamit ang mga dekalidad na sangkap sa isang pugon na ginagatungan ng kahoy. Pinaliwanag niya na iilan lang sa mga tindahan ang gumagawa ng ganoong mataas na kalidad ng mga tinapay, kaya ipinangako niyang maghahanda siya ng listahan ng mga tindahan sa susunod na araw. Sa kanyang pagpunta sa istasyon, biglang narinig ni Amaya ang isang babaeng sumisigaw sa mga lansangan na desperadong hinahanap ang kanyang nawawalang anak na babae. Mabilis na tumawag si Amaya sa istasyon ng pulisya at nag-organisa sila ng paghahanap sa kagubatan. Habang naghahanap, nagbiro ang mga pulis tungkol sa buhok ng hayop na natagpuan sa mga katawan, na nagmumungkahing ang pumatay ay maaaring ang alamat na nilalang nakilala bilang El Basa Juan. Nang makauwi si Amaya, nagulat siya nang makita ang kasintahang si James na dumalaw sa kanya. Narinig niya ang mga tao sa balita na isinisisi ang lahat sa Basa Juan, ngunit bilang isang Amerikano, hindi niya alam kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Ingrasi na si Basa Juan ay isang matangkad, mabalahibong humanoid na nilalang na katulad ng Bigfoot. Nasasaktan siya na inaakusahan ito ng mga tao bilang mamamatay tao dahil pinaniniwalaang si Basa Juan ang tagapagtanggol ng kakahuyan. Habang naghahanda sila para matulog, tinanong ni James si Amaya kung bakit siya tumira sa kanyang tiyahin sa halip na sa kanyang pamilya noong siya ay bata pa. Iniwasan ni Amaya ang tanong, ngunit ang mga alaala ng masasakit na karanasan ay bumaha sa kanyang isipan. Sa isang flashback, nakita natin ang kanyang inang si Rosario na pilit na ginugupit ang kanyang buhok. Dahil dito, naging sanhi ito upang masugatan si Amaya. Napag-alaman na may matinding galit si Rosario kay Amaya at lagi siyang pinagmamalupitan. Dahil sa mga alaalang ito, nahirapan siyang matulog, kaya pumunta siya sa bintana para panoorin ang ulan. Nagulat siya nang may makita siyang isang kabataang babae na nakatayo sa tulay sa labas.
Nagmamadaling lumabas si Amaya, ngunit pagdating niya sa tulay, wala na ang babae. Tumawag siya ng mga patrol para maghanap sa bayan, ngunit nakalulungkot, wala silang nakita. Kinabukasan, nag-almusal si Amaya kasama si Officer Jonah, para pag-usapan ang kanilang mga plano para sa pangangalap ng mga palatandaan. Habang naghahanda silang umalis, nagulat sila nang makita si Flora kasama si Detective Mones, na ilang araw nang hindi nakikita sa istasyon. Samantala, natuklasan ng isang delivery man ang isa pang pares ng sapatos sa tabi ng kalsada. Di nagtagal, dinagsa ng pulisya ang lugar at natagpuan ang katawan ng isang kabataang babae na pinangalanang Ann, sa parehong kondisyon tulad ng nakaraang kabataang babae, kasama ang parehong tinapay. Tinansya ng doktor na halos 24 na oras na siyang patay, inalis ang posibilidad na siya ang taong nakita ni Amaya sa labas ng kanyang bintana noong isang gabi. Maya-maya, binisita ni Jonah at Amaya ang mga magulang ni Ann para kausapin sila. Inimbestigahan nila ang silid ng kabataang babae at nakakita ng pulang Amerikana na may bulsa na puno ng mga walnut. Pagkatapos ay tiningnan niya ang computer ni Ann at natuklasan ang isang folder na puno ng mga hubad na larawan ng teenager. Nang maglaon, inobserbahan ni Amaya ang autopsy, na nagpapatunay na ang mga kamay ng babae ay nakaposisyon ng katulad ng iba pang mga bangkay, at tinanggal ang kanyang makeup. Naghihinala siya na ang pumatay ay nagsasagawa ng ritual upang gawing dalisay ang mga kabataang babae, at inihambing ang posisyon ng kamay sa imahe ng Birheng Maria. Dahil ang lahat ng mga biktima ay natagpuan sa tabi ng ilog, naisip niya na posibleng ginagawa ito ng mamamatay tao upang hugasan ang kanilang mga kasalanan. Sa hapon, bumisita sina Jonah at Amaya sa paaralan ni Ann upang makipag-usap sa mga kaibigan nito. Isang kabataang babae ang nagsiwalat na inilalarawan ni Ann ang kanyang sarili bilang inosente, ngunit lihim na nakikipag-ugnayan sa isang lalaking may asawa. Pag-uwi ni Amaya, aksidente niyang nalaglag ang isa sa mga walnut, at ipinaliwanag ni Ingrasi na ang mga walnut ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng mga mangkukulam. Nakahanap si Amaya ng palawit na susi sa silid, na nag-trigger ng isa pang masakit na alaala. Nauwi sa flashback ang eksena. Matapos ang kakilakilabot na paggupit sa buhok, na ginawa ng nanay ni Amaya, binigyan siya ng kanyang ama ng pera para gumaan ang pakiramdam niya. Sa pag-aalalang baka kunin ng kanyang ina ang pera, binigyan din siya ng kanyang ama ng susi ng empleyado upang itago ang pera sa panaderya ng pamilya. Nang gabing iyon, nahuli siya ng kanyang ina sa panaderya at tinuya siya bago nag-iwan ng walnut sa mesa sa gilid ng kama. Sa kasalukuyan, kinausap ni Amaya at Jonah ang retiradong hepe ng pulisya, na ginunita ang isang kaso na kinasasangkutan ng dayuhang babae na nagngangalang Teresa. Siya ay natagpuang patay na may candy sa kanyang mga binti at sinakal, malapit sa ilog. Si Teresa ay maayos na nakasuklay ang kanyang buhok sa kabila ng pagkaladkad sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, may isa pang batang babae na may katulad na maayos na nakasuklay na buhok ang natagpuan sa parehong paraan. Mas maraming kabataang babae na may parehong mga katangian ang patuloy na lumilitaw sa iba't ibang lugar, ngunit walang nakitang mga palatandaan o sospek. Pagkatapos ay inalok sila ng hepe ng mapa ng mga insidente. Nang maglaon, sa panaderya ng pamilya, nakita ni Amaya ang nakatatandang kapatid na si Flora, na nakikipagtalo kay Victor. Kalaunan ay ibinigay ni Flora kay Amaya ang listahan ng mga tindahang inihanda niya at pati na rin ang sample ng harina. Pagkatapos ay nakasalubong ni Amaya ang kanyang bayaw na si Victor sa labas, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang nakakagulat na tawag. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Freddy ngunit hindi nito sinasagot ang pinto. Sumilip siya sa bintana, natuklasan niyang nagtangka itong magpakamatay. Pumasok si Amaya, pinutol ang lubid, at may nakitang sulat sa nasugatan na kamay ni Freddy. Ang sulat ay nagpapahayag ng pagmamahal kay Ann, ang dalagita. May lihim na relasyon pala sina Ann at Freddy. Sa ospital, kinumpirma ng doktor na ito ay isang pagtatangkang magpakamatay dahil ang sugat ni Freddy sa kamay ay hindi nanlaban. Kalaunan ay ipinakita ni Amaya ang sulat sa kanyang kapatid na si Rose Ara, na nagpahayag na alam niyang may ibang babae si Freddy. Naniniwala siya na si Freddy ay manloloko, ngunit hindi isang mamamatay tao. Sa sumunod na eksena, binisita ni Amaya ang kaibigan ni Freddy na sa una ay hindi namamansin hanggang sa nalaman niyang maaaring sospek si Freddy sa sunod-sunod na pagpatay. Kinumpirma ng kaibigan na kasama niya si Freddy noong gabi ng pagpatay dahil dinala niya siya sa bar. Kakaiba ang ugali ni Freddy dahil patuloy niyang tinatawag ang isang babaeng hindi siya pinansin.
Bilang resulta, nagalit siya kaya nasuntok niya ang salamin at nasugatan ang kamay. Napakalubha ng pinsala kaya kinailangan nilang isugod sa ospital para matahi. Kinabukasan, dumalo si Amaya sa libing ni Ann at nagulat siya nang makita si Flora doon. Biglang, isang pulis ang lumapit sa kanya dahil ang isa pang kabataang babae, si Johanna, ay natagpuang patay sa abandonadong bahay sa Kakahuyan. Si Johanna, na 15, ay madalas na naglalayas ng bahay, kaya hindi iniulat ng kanyang ina ang pagkawala nito. Sa tansya ng doktor, halos 1 linggo na siyang patay. Nawawalan ng braso ang katawan ni Johanna, bugbog ang mukha, at may senyales na sinakal siya gamit ang kamay. Walang tinapay sa kanyang pribadong parte at siya ay inabuso, kaya ipinagpalagay nila na may gumagaya sa mga nakaraang pagpatay para masisi ang serial killer. Habang iniimbestigahan ang abandonadong bahay, nakita ni Amaya ang isang anino sa gitna ng mga puno at nagmamadaling lumabas ngunit wala siyang nakita. Sa pagbabalik sa istasyon, dumating ang ina ni Johanna upang ipaalam sa kanila na ang anak niyang babae ay pinatay ng kanyang asawang si Jason, na stepfather ni Johanna. Noong una, si Jason ay tila isang mabuting ama, ngunit habang lumalaki si Johanna, nahuhumaling siya sa kanyang kagandahan, naglagay pa siya ng tracker sa phone niya. Nang mawala si Johanna, sinabi ni Jason na inalis niya ang tracker, na tila kahina-hinala. Habang hinahanap ng mga opisyal si Jason, nakipagkita si Amaya kay Jonah, na natuklasan ang 7 pang kaso, na may katulad na mga katangian. Bagamat ang mga kasong ito ay hindi humantong sa anumang pag-aresto sa nakaraan, naniniwala sina Amaya at Jonah na konektado sila. Kinilala nila ang isang pattern na nagmumungkahi na ang salarin ay nag-eeksperimento ng ritual hanggang sa maperpekto ito. Ang unang kaso, 14 na taon na ang nakalilipas, ito ay kinasasangkutan ng dayuhang kabataang babae na si Teresa, na ang katawan ay natagpuang may candy. Sa paglipas ng mga taon, naging mas marahas ang pagpatay, at naisip ni Jonah na target niya ang mga babae na nakita niyang masama ang pag-uugali upang turuan sila ng leksyon, ngunit matagal na ang nakalipas nang muli siyang pumatay. Nagsimula siya sa isang kabataang babae noong nakaraang taon na akala ng lahat ay nahulog sa bangin. Ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang mga kamay ay nakaposisyon tulad ng sa Birheng Maria. Naniniwala sina Amaya at Jonah na gusto ng pumapatay na mapansin ng mga tao ang mga pagkamatay na ito at magpakalat ng takot. Hiniling ni Amaya kay Jonah na tumingin sa mga lumang pahayagan upang makita kung may koneksyon sa pagitan ng mga bayan, kung saan natagpuan ang mga batang babae. Kinabukasan, natagpuang walang malay ang stepfather ni Johanna na si Jason. Nang matauhan siya, umamin siya sa pang-aabuso kay Johanna ngunit itinanggi niya ang pagpatay. Sinabi niya na may naglipat sa kanya sa lugar kung saan siya natagpuan. Nang maglaon, sinabi ng isang tagabantay ng gubat kay Amaya ang tungkol sa kakaibang engkwentro sa Kakahuyan, kung saan nakarinig siya ng sipol at nakakita ng anino na may dalang bag patungo sa isang kuweba, ngunit nang subukan niya itong lapitan ay biglang nawala ang pigira. Hindi nagtagal, umuwi si Amaya at nadatnan niya ang kanyang pamilya na nagtatalo sa hapagkainan. Hindi sinasang-ayunan ni Flora ang ugali ng mamamatay tao, sinabing hindi sila magiging santo sa pagpatay ng mga dalagita. Sinubukan ni Amaya na pakalmahin ang mga bagay-bagay, ngunit patuloy na inungkat ni Flora ang mga lumang usapin tulad ng pag-alis ni Amaya sa bayan noong may sakit ang kanilang ina. Nagulat si James dahil sinabi sa kanya ni Amaya na patay na ang kanilang ina. Nang sabihin ni Amaya na patay na talaga ang kanilang ina, ininsulto siya ni Flora at umalis kasama si Victor. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Amaya mula sa istasyon at nagmamadaling pumunta. Sinabi nila sa kanya na wala sa sample ng harina ang tumutugma sa mga tinapay mula sa mga eksena ng krimen. Ang natitira na lang ay kay Flora, at nag-aalala si Amaya. Biglang nakita nila ni Jonah si Detective Mones sa istasyon, kahit araw ng pahinga niya, at pinanood nila siyang kumukuha ng ilang report at umalis. Naghihinala, sinundan nila siya sa restaurant, kung saan nakatagpo niya si Flora at ibinigay ang mga report. Nahuli sila ni na Amaya at Jonah, at walang sinabi si Flora, kaya inaresto siya ni Jonah. Bumalik sa istasyon, sinuri ni Amaya ang report at napagtanto na pinalitan ni Flora ang kanyang sample ng harina. Inamin ni Flora na ginawa niya ito para protektahan ang kanyang negosyo dahil maraming empleyado ang nag-uuwi ng mga harina, at ayaw niyang malagay sila sa gulo. Nagkaroon ng pagtatalo, ngunit naputol ito nang ipatawag si Amaya ng kanyang boss sa opisina.
Nalaman niya ang tungkol sa relasyon ni Freddy kay Anne at nalaman niya ang ginawang panlilinlang ni Flora tungkol sa Harina, na inilihim ni Amaya sa ibang mga pulis. Sa pagpapasya na mayroon siyang kinikilingan, inalis niya si Amaya sa kaso at sa halip ay ipinasa ito kay Moniz. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Amaya na ipaliwanag na posibleng magkasabwat sina Moniz at Flora, mas naniniwala ang kanyang pinuno sa kwento ni Moniz na ini-interrogate niya lamang si Flora bilang sospek. Sa pag-alis ni Amaya, nakita niyang nagmamadali ang lahat para hanapin ang isa pang nawawalang babae. Di nagtagal, pumunta siya sa panaderya ng pamilya at naalala ang isa pang masakit na alaala mula sa kanyang pagkabata. Naalala niya ang pagtatago ng pera gamit ang susi ng kanyang ama, ngunit inakusahan siyang magnanakaw ng sariling ina na si Rosario at inatake siya. Nang makauwi ang kanyang ama, napansin niya ang susi at nagmamadaling pumunta sa panaderya. Doon ay natagpuan niya si Amaya na nakalibing sa ilalim ng harina at iniwan ng kanyang ina upang mamatay. Mabilis niya itong hinukay at isinugod sa ospital at ibinunyag ng doktor na nakaligtas si Amaya dahil napigilan ng harina ang kanyang pagdurugo. Ibinunyag din niya na patuloy ang pag-atake sa kanya ng kanyang ina kahit na nawalan ng malay si Amaya. Matapos siyang iligtas ng kanyang ama, ipinadala si Amaya upang manirahan kasama ang kanyang tiyahin na sa Ingrasi. Sa kasalukuyan, nagpasya si Amaya na bisitahin sa klinik ang kanyang ina, na may sakit sa pag-iisip, at pagdating doon ay nakita niyang nakatali ito sa kama. Tinanong niya ito tungkol sa mga pagpatay, ngunit ininsulto siya ni Rosario at sinubukan siyang salakayin kaya umalis si Amaya sa silid. Ipinaliwanag ng doktor na kinailangan nilang talyan si Rosario matapos niyang salakayin ng isang nurse at kainin ang balat nito habang binibigkas ang pangalan ni Amaya. Ibinunyag din ng doktor na madalas siyang dinadalaw ng bayaw ni Rosario na si Victor, na madalas magdala ng harina. Samantala, nakita ni Jonas si Flora sa lumang larawan sa pahayagan. Napagtanto ni Amaya na si Victor, at hindi si Freddy, ang bayaw na maaaring maging pangunahing sospek. Pagkatapos ay inutusan niya si Jonah na ipaalam ito sa iba habang tinutugis niya si Victor. Sa kasamaang palad, hindi nasagot ni Moniz ang tawag dahil kasalukuyan niyang sinisiyasat ang isang kahina-hinalang kuweba. Sa sumunod na eksena, bumangga ang sasakyan ni Amaya habang nagmamaneho sa gitna ng ulan. Kasabay nito, dumating si Jonah sa bakanteng bahay ni Victor habang sinusubukang tawagan si Amaya, ngunit hindi niya alam na wala itong malay sa kanyang nasirang sasakyan. Samantala, si Moniz at ang kanyang koponan ay nangahas pumasok sa kuweba at nakatuklas ng maraming buto ng tao, kabilang ang mga buto ng mga kabataan at isang naputol na braso ng babae. Sa ibang lugar, inihahanda ni Victor ang kanyang pinakabagong biktima para sa ritual sa pamamagitan ng pagsuklay ng kanyang buhok. Habang nangyayari ito, nagising si Amaya sa isang malakas na sipol. Kahit papaano ay nagawa niyang lumabas ng sasakyan at nakita ang alamat na basahuan sa makapal na hamog. Sa pagsunod sa kanya, lumabas siya sa kagubatan at nakarating sa isang misteryosong bahay. Sa loob, narinig niya ang pamilyar na kanta na paborito ng kanyang mga magulang at natuklasan niya ang tinapay na katulad ng mga natagpuan sa mga katawan. Bigla niyang narinig ang isang kabataang babae na sumisigaw, dahilan upang bumunot siya ng baril at halughugin ang bahay. Nakahanap siya ng koleksyon ng mga pahayagan na nagdedetalye ng mga pagpatay at mga larawan ng mga biktima. Bigla siyang inatake ni Victor, nasugatan ang kanyang braso gamit ang rolling pin. Nang tanungin niya si Victor tungkol sa pagpatay, sinabi ni Victor na itinuturo niya ang kadalisayan tulad ng ipinangaral ni na Flora at Rosario. Nagawa ni Amaya na saksakin ang kanyang binti bago tumakas. Habang hinahabol siya ni Victor, nasugatan siya ulit ni Amaya bago tumakas. Sa kalaunan, nahanap niya ang bihag na kabataang babae at sinimulan siyang kalagan. Bago sila masaktan ni Victor, 2 beses siyang binaril ni Flora. Nang maglaon, sa istasyon, ipinaliwanag ni Amaya ang buong kaso sa koponan. Ang unang biktima ni Victor na si Teresa, ay pinatay 14 na taon na ang nakararaan dahil para kay Victor, ang kanyang dayuhang pamumuhay ay isang banta sa tradisyon ng bayan. Pagkatapos, ang pagkakasala ang nagtulak sa kanya sa alkoholismo, na ginamit niya upang kumbinsihin ang kanyang sarili na siya ay naglilingkod sa lipunan. Sa sumunod na 6 na taon, pinatay niya ang 8 higit pang mga kabataang babae. Gayunpaman, nang makilala niya si Flora, nakatulong itong pigilan ang kanyang galit at sa loob ng 7 taon na pagsasama, wala siyang pinatay.
Ngunit pagkatapos ng kanilang diborsyo, muling lumitaw ang galit ni Victor na humantong sa kanya upang ipagpatuloy ang mga pagpatay. Maingat niyang isinasagawa ang bawat krimen upang mabawi ang respeto ni Flora. Ang ilan sa mga buto na natagpuan sa kuweba ay pag-aari ng mga biktima ni Victor, habang ang iba ay mula sa hindi nauugnay na mga krimen. Pagkalipas ng ilang linggo, nailathala ang libro ni Flora tungkol sa negosyo ng pamilya, na binanggit ang kanyang ina bilang tunay na tagapag-alaga ng kadalisayan ng bayan. Nagtapos ang pelikula sa pagbabahagi ni Amaya at James ng balita kina Rose Ara at Ingrassi, na sila ay malapit ng magkaroon ng anak, na matagal na nilang inaasam-asam. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.